Part 6. Tama, ganyan nga ang tamang paghiwa. Anig Liza. Nakaupo siya sa kitchen counter at pinagmamasdan si Adam na naghihiwa ng gulay. Magluluto sila ng pansit. O tapos, baling nito sa kanya nang matapos sa paggagayat. Tapos isalang mo na sa kawali. Parang boss na utos niya. Sumunod naman ang binata. Aliw na aliw si Liza sa binata. Kung todo apron pa ito na parang sanay na sanay sa loob ng kusina. Okay, kumulo na ba? Tanong niya pagkaraan ng mga 5 minuto. Tumango si Adam. Ilagay mo na yung noodles. Nakangiting sumunod naman ng binata. Maya-maya bumaba siya sa counter at nilapitan ito. Patikim nga ako kung anong lasa. Masarap yan, sigurado ako. Pagyayabang ni Adam. We'll see. Tinikman ni Liza ang pansit. Sadyang ibinitin niyang sasabihin. What? Kunot noong usisa nito. Pwede na. Napangiti ito. Ha, ganon? Oo, ganon. Sumimangot naman ang binata. Natatawang kinurot niya ang pisngi nito. Ang cute mo talaga. Saka ginawa rin ng halik sa pisngi ang binata. Halatang nabigla si Adam. Siya man ay ganon din. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at nagawa iyon. Nagiinit ang mga pisnging nagyuko siya ng ulo. Sige, okay na yung pansit mo. Aktong lalayo na si Liza nang pigilan siya ni Adam sa braso. Pinihit siya nito paharap, pagkatapos ay hinawakan ng kanyang baba at iniangat ang kanyang muka. I thought I'd come here to surprise. Parang napasong agad na lumayo sa kanya si Adam. Siya naman ay lalong namulang mga pisngi. Si Tasha naman ay parang ipinako sa kinatatayuan. Hello, Tasha. Ani Adam. Noon naman mukhang natauhan ng beking kaibigan. Hello? Maaga kasi akong nakauwi. Alam kong nandito si Liza kaya naisip kong pumunta na rin dito. I hope I didn't disturb you. Kinagat ni Tasha ang ibabang labi. You came just on time. Ani Adam. Luto na ang pansit. Ay talaga papa, naku, bait-bait mo naman. Napangiti pa si Liza sa sinabi ni Tasha. Kung makaarte ito parang hindi na naaalala ang takot sa binata. She was grateful for his intrusion though. Hindi pa siya handa sa gagawin sana ni Adam. Bukod pa roon nasisiguro na niya sa pamamagitan ni Tasha. Kakalat na sa subdivision na mali ang akala ng marami. Tungkol kay Adam. Nakalimutan na ang pagkapahiyang tinulungan ni Liza na maghain ng binata. At nang dumulog sila sa mesa, tuluyan nang nawala ang tensyon sa paligid. Salamat sa mga nakakaaliw na kwento ni Tasha. Halatang nagbago na rin ang pagtingin ng kaibigan kay Adam. Magiliw na si Tasha sa lalaki. She couldn't blame him. Adam was so very nice. Hindi suplado kagaya ng ibang mayayaman. Bakas din naman sa mukha ni Adam na naaaliw ito sa mga kwento ni Tasha. Pagkatapos kumain nagpasya silang magkwentuhan. Pumailan lang sa loob ng TV room ang dating tahimik na mansyon ng mga tao ni Liza. At maarteng tili ni Tasha at ang mga halakhak ni Adam. Asaway talaga yung presidente ng homeowners dito. Pagtatalak ni Tasha, nasa restaurant sila dahil break time. Oh bakit? Anong ginawa? Sukat ba namang balaan ako? Baka raw ako nang susunod na mawala. Dahil sa ginawa niya never na ako nga attend ng meeting. Natawa si Liza. Oh di naniniwala ka na ngayon sa akin. Oo grabe. Tili ni Tasha. Ang bait pala niya no? Sana noong ko pa nalaman. E di sana kami na ngayon. Nasamid lang dalaga sa sinabi ng kaibigan. Ano ka mo? Uy, napipikon. Pinadaan nito sa tapat ng kanyang muka ang hintuturo. Nagbibiro lang po. Wala akong planong agawin siya sa'yo, no? Dapat lang. Ay, sobra ka naman. Before I forgot, ano yung naabutan kong eksena kahapon? Maghahalikan sana kayo, no? Nang iintrigang tanong ni Tasha. Secret? Ewan ko ba kung ano pumasok sa isip ko't nang makauwi ako naisip kong tumawid. Siguro dahil naintriga ako nang sabihin mong nadala mo siya sa lumabas noon. Tumawa ito ng malakas. Pasaway ka talaga, pinagpiyastahan siya kayo ng mga Becky doon. Natatawang hinampas ni Liza sa braso si Tasha. Siya namang pagtunog ng bell. Tapos na ang break. Sa pagdaan ng mga araw nakagawian ni Liza na dalawin si Adam sa bahay nito. Tuwing off niya. Magkaibigan na ang turingan nila. Madalas niyang yayaing lumabas ang binata. Minsan si Adam na mismo ang nagyayaya. To her surprise and happiness.
Gayunman iniwasan ni Glyza na magtanong sa binata ng mga sensitibong bagay. Gaya ng kapag handa na si Adam, ito na siguro mismo ang kusang magbubukas ng usapan tungkol doon. As for Nathan and Carlo, panay pa rin ang pagte-text ng mga ito sa kanya. Nagulat si Glyza nang walang pasabing sumulpot sa restaurant na pinagtatrabahuhan si Carlo. Break time niya noon kaya kasama niya si Tasha. Carlo, what are you doing here? Kunot noong tanong niya. Wala, I decided to drop by lang. Do you mind? Yes, gustong sabihin ni Glyza, pero nagtitimpi siya. Isang matabang na ngiti ang ibinigay niya. I'm sorry, Carlo, pero hindi kita ma-entertain kasi nagtatrabaho pa ako. It's okay. Hanggang anong oras ang shift mo? 7. Can I invite you for dinner then? Hihintayin kita hanggang 7. Kahit paano naman ay nakadama ng awa si Glyza kay Carlo. Hihintayin pa siya ng lalaki hanggang sa lumabas siya gayong alas 4 pa lang ng hapon. Nagpaunlak na lang siya. Nang sumapit ng 7 p.m., nagpalit siya ng damit at sumamang mag-dinner kay Carlo. Oh, there's Nathan. Kinawayan ni Carlo ang kapatid na nandoon din pala sa restaurant na pinagdalahan nito sa kanya. Kasama ni Nathan ang babaeng nakita niyang kalambingan nito noon sa kwarto. Biglang nakadama ng iritasyon si Glyza. Bakit pa nanditong lalaking to? Maktol ng kanyang isip. Madilim ang anyong nilapitan sila ni Nathan at ng babaeng kasama nito. Galit siyang tiningnan ni Nathan na para bang may nagawa siyang napakalaking kasalanan dito. Taas noong sinalubong ni Glyza ang nanguusig na tingin ni Nathan. Kala mo ha? Bastos? Wala kang aasahan sa akin. Si Carlo pwede pa niyang i-entertain. Mukha namang mabait si Carlo. Tunay ngang bastos si Nathan dahil pagkatapos siyang tingnan, ay sukat umalis ito ng walang sabi-sabi. Anong problema nun? Usisa niya kay Carlo. Oh, don't mind him. Ganun lang talaga yon, may pagka-bratty. Anyway, let's order. Nakangiting tumango si Glyza. Halika na! Hinila ni Glyza palabas ng kotse si Adam. Kakapark pa lang nito ng kotse sa parking area, Shangri-La Plaza. You're crazy. May kotse tayo, why do we have to ride that train? Tatawa-tawang tanong ni Adam pero nagpahila pa rin. Nakasakay ka na ba sa MRT? No, but... Kaya sasakay tayo ngayon, okay? Putol niya sa sasabihin ng binata. Saan naman tayo pupunta? Basta, halika na. Hindi mawawala ang kotse mo dyan. Walang nagawa si Adam kundi sumama sa kanya. Nakapila ito sa booth. Saan tayo pupunta? Sabihin mo, Taft. Anong gagawin natin sa Taft? Kunot noong tanong nito. Ngumiti si Glyza. Malalaman natin pagdating natin doon. Bahala ka na. Umiling-iling na sinunod ni Adam ang sinabi niya. Hindi nagtagal ay sakay na sila ng train. Hindi mapigilang mapangiti ni Glyza. Pareho kasi silang nakatayo at nakahawak sa poste. Kung dinala natin ang kotse, matatraffic lang tayo. Putol niya sabay iwas ng tingin. Tumadampi kasi sa kanyang pisngang hininga ni Adam. It was odd that her skin could produce goosebumps with all the people around them. I can't believe you made me ride the MRT. Bulong ni Adam maya-maya. Para naman masabi mo at maipagmalaki mo nakasakay ka na dito, no? Natatawang tumango ang binata. Hindi nagtagal ay huminto ang train sa Taft at bumaba sila. Saan tayo pupunta? Truth to tell, I have no idea. Ani Glyza. Great. Nagkatawanan sila. Walang tiyak na pupuntahan. Naglalakad-lakad na lang sila sa mataong lugar. Hey, bosses! Namimilog ang mga matang binalingan niya si Adam. Are you still up for it? Up for what? For another unknown journey. Oh no. Binaliwala iyon ni Glyza. Pinara niya ang unang bus na nakita at hinila pa sakay si Adam. Biyaheng Cavite City ang bus. Nang tanungin sila ng konduktor kung saan sila bababa, ang sabi na lang niya ay Cavite City. Kahit hindi pa siya nakakarating doon. Funny. Kung saan-saang bansa na siya nakarating. Pero hindi pa niya nalilibot ang karatig probinsya ng Manila. Tell me, Glyza, hanggang saan tayo makakarating? Baka naman mamaya niya nasa Timbuktu na tayo. Di masaya. Tumawa lang si Adam saka pinagbasta ng kanilang dinaraanan. Gayon din ang ginawa ni Glyza. Mukha silang mga turistang nakatanaw sa labas ng bintana. Nang makalagpas sila ng kaunti sa SM Bacoor,
Isang minibus ang nakita niya. Para! Hiyaw niya. Nagtatakang tumingin si Adam sa kanya. Muli ay binaliwala niyang mga tanong sa mata ng binata. Hinila niya ito pababa ng bus. Nang makababa ay pinara niya ang minibus simply because she found the vehicle cute. Mistulang malaking jeep nilang yun na napipinturahan ng sari-saring kulay. Nagbayad sila kahit hindi nila alam kung saan papunta ang sasakyang yun. Nanlaki pa ang mga mata ni Glyza nang makita ang bahay ni Emilio Aguinaldo. Para! Muling hiyaw niya. Hindi na nagpahila si Adam. Nauna pa nga itong bumaba at inalalayan siya. Pinagmasdan nila ang bahay. Nang hindi makontento ay pumasok sila sa loob. Bukas naman pala ang lugar para sa mga gustong magmasid sa mga oras na yon. Educational pa palang tour na to. Tudyo ni Adam. O diba, nakapunta ka pa sa bahay ng isang bayani. Historical site to, baka akala mo. Sabi niya, parang isang tour guide. Humahalakak si Adam pagkatapos isa-isahin ng mga silid sa bahay na ginawa ng isang museo ay lumabas na rin sila. Saan naman tayo ngayon? Tanong ng binata. Nagugutom na ako eh. Hinimas pa niya ang sariling tiyan. Saan tayo kakain? Saan nga ba? Magtanong-tanong tayo. Nilapitan ni Glyza ang unang taong nakasalubong nila at tinanong kung saan magandang kumain. Mabuti na lang at mukhang tagaroon na napagtanungan nila. Inirekomenda ng nakasalubong ang Casa Tapsi na ayon na rin dito ay hindi kalayuan sa lugar na yon. Nagbigay pa ito ng direksyon. Sumakay raw tayo ng jeep saka bumaba ng kanto ng wakas. San man yun? So, let's go na? Pumara nga sila ng jeep. Nang makasakay sinabi nila sa driver na ibaba sila sa kanto ng wakas. Nalaman nilang malapit lang pala yun sa pinanggalingan nila. Nang makababa ay nagtanong sila sa isang tindahan. Itinuro ng tendera kung saan matatagpuan ang Casa Tapsi. Hindi naman pala yung kalayuan kaya nagpasya silang lakarin na lang ang papunta roon. Hindi kalakihan ang lugar at puro monoblock chairs and tables ang nandoon. But Adam seemed to be at ease with the place. Pangiti-ngiti pa nga ang binata. Pumwesto sila sa isang mesa at umorder ng tapsi at soft drinks. I can't believe na nakarating tayo dito. Ani Adam. Isn't this just fun? Tuwang-tuwa na tanong ni Glyza. A little crazy but fun. Masaya silang kumain. Panay ang tawanan. Masarap pala talaga dito no? Puna niya sa pagkain. Tumango si Adam. Ilang minuto silang nagpahinga pagkatapos kumain. Pagkatapos ay muli niyang niyaya si Adam. Wow! You're a tireless woman. Natatawang sabi ng binata. Why? Can't you keep up with me? Nangahamong tanong niya. Ako pa? Pagyayabang ng binata. Hinawakan ito ang kamay niya at hinila palabas ng kainan. Naglakad sila hanggang may makitang jeep pabalik sa sinakyang minibus. Doon ay sumakay sila papunta sa SM Bacoor. Ayon kasi sa driver ng minibus ay maraming nagdaraang bus doon na papunta sa Baclaran. Pasok tayo sa mall. Oh, kala ko ba uuwi na tayo? Ikot muna tayo sa mall. Hindi pa ako nakakapasok doon eh. Nagpaunlak naman si Adam. Magkahawak kamay pa rin silang pumasok sa mall. Ay! May photo me! Pa-picture tayo, dali! Bago pa man makapagprotesta ang lalaki, hinila na niya ito papunta roon. Sumunod na lang si Adam. Pagkatapos magbayad ay pumasok silang dalawa sa booth. Pinauna niya si Adam dahil masyado iyong maliit. Tuloy kailangan niya magpakalong sa binata. Smile, Adam! Sabi pa ni Glyza saka itinikit ang pisngi sa pisngi ng binata. Noon kumislap sa loob ng booth. Nakaapat na pose sila sa booth. Panay ang tawa naman ang tawa ng binata. Hinintay nilang ma-develop ang mga picture. Hindi nagtagal ay nakuha rin nila ang mga yon. Tinawanan nilang mga sarili nang makita ang mga picture. Tigdalawa sila ng picture. Balak ilagay ni Glyza ang mga larawan sa picture frame sa kanyang beside table. Pagkatapos nilang mag-ikot-ikot ng kaunti ay lumabas na rin sila ng mall. Agad pumara ng taxi si Adam at pinasakay siya. Nagpahatid ang binata hanggang sa Shangri-La. Tahimik lang sila habang nagbabiyahe. Hawak ni Adam ang kamay niya at panakanak ang pinipisil as if making his presence felt. Maya-maya ay inalalayan ng binata ang ulo niya pasandal sa balikat nito. Hindi nagprotesta si Glyza. Bakit pa? It felt so right to rest her head on his chest. Ang bango-bango pa naman ni Adam. Gusto niya ang pabangong gamit ng lalaki. Parang amoy sabon lang. Amoy bagong paligo kahit na ang totoo ay sangkaterbang usok at alikabok na ang dumikit sa kanila. 9:00 na ng gabi nang makarating sila sa Shangri-La. Where to?
Nakangiting tanong ni Adam nang nasa sasakyan na sila. I don't know, uwi na tayo? Umiling ang binata tanda ng protesta. Glyza beamed. Isa lang ang ibig sabihin niyon. Gusto pa siyang makasama ni Adam ng matagal. So, saan tayo pupunta? Tanong niya. Sa bahay muna tayo and then I'll take you home ng mga 12. Suhestyon ni Adam. Okay lang ba sa'yo yon? Okay. Ngumiti ang binata saka pinasiba ng sasakyan. Nagbabad sila sa TV room nang makarating sa bahay ni Adam. Naglabas ito ng sari-saring sitserya, tsokolate at inumin. Naku Adam, kung balak mo akong patabain, well, sorry ka na lang. Kahit isang bandehadong ipakain mo sa akin every meal, hindi ako tataba. Ani Glyza. Saka dinampot ang isang malaking bar ng Toblerone. Nasa jeans nilang balingkinitang katawan. Tumawa ang binata. Wala naman akong balak na patabain ka. But please eat your fill. Talaga? Para siyang bata na salitan sa pagkain ng tsokolate at sitserya. Kumakain din si Adam pero mukhang wala yun sa loob nito. Paano ay abala ito sa pagmamasid sa kanya? Ang takaw ko ba? Tanong niya. Of course not. Hindi pa naman tayo nagdi-dinner. What do you want to eat for dinner anyway? Tama na to. Tinabihan siya ni Adam sa sofa bed. Sumandal ito. Saka siya inakbayan. Nanood sila ng cable TV. Usong-usong reality shows, no? Komento ni Glyza. Temptation Island kasi ang palabas. Yeah, maikling sagot nito. Kung ako ang tatanungin, hindi ako papayag na sumali dyan sa Temptation Island na yan. Aniya, lukot ang muka. Bakit naman, Pabulong nitong tanong malapit sa kanyang tenga. Kasi gusto ko, akin lang ang boyfriend ko. Pabulong ding sagot niya. Really? Muling bulong ni Adam, his breath fanning her face and neck. Really? Nagtayuan yata lahat ng mga balahibo ni Glyza sa ginawa ng binata. Sensitibong bahagi ng katawan niya ang kanyang leeg. May kiliti siya roon. Naramdaman niya lumapat ang mukha ni Adam sa kanyang buhok. He seemed to be smelling her hair. Adam, wika niya. Tumagilid ang binata at ikinulong sa mga kamay nito ang kanyang muka. Pinakatitigan siya. Glyza. There were so many things written in his eyes, and for a split second she wanted to cry. Why? She really didn't know. Salit-salita ng mga emosyong nakarehistro sa mga mata ng binata. One time his eyes seemed to be so cold, and another, it seemed to be so warm that she could see longing and affection there. Parang may sariling isip na umaangat ang kamay ni Glyza at hinahaplos ang pisngi ng binata. Nagtitigan sila pagkatapos ay dahan-dahang bumaba ang mukha ni Adam. Napapikit siya at hinintay na maglapat ang kanilang mga labi. And when they did, the world seemed to have stopped revolving and rotating. Nothing else mattered. Everything was centered on the kiss. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, natagpuan ni Glyza na nakakulong pa rin sa mga kamay ni Adam ang kanyang mukha. He looked at her. Then he embraced her tight. Tell me stories, Glyza. Masuyong sabi ng binata. Stories? Yeah, stories about you and your family. Anything about you. And she found herself telling him everything she had kept inside her heart for a long time. Mga bagay na hindi niya masabi maging sa sariling ina. And after everything she had told him, she knew how much her feelings for him had grown. Mahal na niya si Adam. It was not an ordinary kind of love. It was deep and very embracing. And right now, all I want is to see my mom happy. Maybe a couple of years from now, she would be able to open her new bake shop. Saad niya, Can I meet your mom? Hilingon niya si Adam. Bahagyang nabigla sa sinabi nito. Sure, anytime. She smiled. Matuling lumipas ang mga araw na ipakilala ni Glyza si Adam sa kanyang ina. Agad naman na nagkapalagayang loob ang dalawa. Minsan na lang sila kung lumabas. Kadalasan ay nasa bahay lang siya ni Adam kapag off niya. It was ironic for someone like her who was used to going out almost every night. Natuklasan niyang mas gusto niya na nasa bahay lang kasama si Adam. She enjoyed every minute she spent with him. Pero may kulang. Nasabi na niya kay Adam pati pinakatago-tago niyang lihim. Pero nananatiling tikom ang bibig nito. Hindi ito nagkikwento ng tungkol sa sarili. Bukod doon gustong-gusto na niyang marinig ang 3 magic words mula sa binata. Bandang 10:00 ng umaga at nasa restaurant si Glyza nang makatanggap ng tawag mula kay Adam.
kung pwede raw na pumunta siya sa bahay nito at magdala ng damit pampaligo. Agad siyang pumayag. Nagpaalam siya kay Tasha na pumayag din kaagad. Sumaglit si Glyza sa bahay nila para kumuha ng damit pampaligo at bihisan. Nagpaalam siya sa kanyang mommy na nasa bahay ni Adam siya pupunta. Agad naman itong pumayag, ni hindi nagtanong ang kanyang mommy kung bakit may dala siyang bag. Pagdating niya ng mansyon gaya ng dati si Mang Henry ang nagbukas ng gate. Pero sa halip na papasukin sa bahay ay sa garahe siya inihatid ng matanda. Napangiti si Glyza nang maisip kung bakit. Naroon si Adam, nakatayo sa tabi ng isang sasakyan. Magsuswimming ba tayo? Nakangiting tanong niya. Yup, tara na. Kinuha ng binata ang kanyang bag at ipinasok sa sasakyan. Umarko ang mga kilay niya. Saan naman tayo magsuswimming? May pool naman dito ah. We're going to the Cock, dear. What? Yes, here's the phone. Call Tasha. Iniabot ni Adam ang cellphone nito. Pero hindi ako nagpaalam sa mami ko. I already asked her. Ngayon na-realize ni Glyza kung bakit hindi man lang nagtanong ang kanyang mami. Ipinagpaalam na pala siya ng binata. Ikaw talaga? Ano bang pinakain mo sa mami ko at pumayag yon? Malakas ako sa mami mo eh. Ngumiti ang binata. Saka syempre nangako akong iingatan kita. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Patunay lang ang pagpayag ng kanyang mami na malaki ang tiwala nito sa binata. Bukod pa syempre sa malaking tiwala ng ina sa kanya mismo. She managed to tour the world alone. Nung mga panahong mayaman pa sila, habang bumabiyahe papunta sa paliparan ay tinawagan ni Glyza si Tasha para magpaalam na hindi siya makakapasok ng ilang araw. Tumili si Tasha nang malaman kung saan sila pupunta ni Adam. Tinawanan lang niya ang kaibigan bago tinapos ang tawag. Tamang-tama ang dating nila. Tinatawag na ang kanilang flight for boarding. Mabilis silang naka-check-in dahil puro hand carry lang naman ang kanilang mga bagahe. Makalipas ang 45 minuto ay lumapag ang eroplanong sinasakyan nila sa Dipolog City. Mula roon ay mayroong naghihintay na van na magdadala sa kanila sa resort. Hindi pa nakakarating sa Dakak si Glyza. She had been to Boracay but never to Dakak. Ine-expect niya na katulad din yun ng Boracay. Pero nagkamali siya. Mas tahimik sa Dakak at hindi kasing laki ng Boracay. Still, the place was very beautiful. 2 magkahilerang cottages ang ipinareserba ni Adam. Kanya-kanya silang pasok sa cottage. Hindi nagtagal sa kwarto si Glyza. Ilang minuto lang ay lumabas siya. Pinatungan niya ng sarong ang suot na swimsuit. Hinihintay na pala siya ni Adam sa labas. Nakakaki ang binata. Kaswal siya nitong inakbayan saka sila nagtuloy sa restaurant. Pagkatapos kumain ay nagpahinga sila sa mga duyang nakabitin sa pagitan ng mga puno ng nyog. Palibasa off-season. Kakaunti lang ang tao sa lugar. This is great, Adam, she said. It is. Nakangiting sang-ayon nito. Nang hindi na masakit sa balikat ng araw ay nagpasya silang maglunoy sa tubig. Walang kapaguran at parang mga batang naghabulan sila sa pangpang. They even rented jet skis. Nang pagod na ay bumalik na rin sila sa kanya-kanyang cottage. Pagkatapos magbihis ay lumipat si Adam sa cottage niya. Umorder sila ng pagkain at naghapunan. What's for tomorrow? Tanong ni Glyza. Scuba diving. Have you tried that yet? I love diving. Masiglang deklara niya. Tomorrow then. Sleep tight, Glyza. Hinalikan siya ni Adam sa mga labi. Saka lumabas ng cottage. Napakasaya naman ang dalaga ng mga sandaling yon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po.